Standby lang Jocelyn Maque. Wala daw hong puwang ang mga EPAL. Yan naman po ang sinabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson matapos suportahan ng kautusan ng Department of Interior and Local Government o DILG. Sa ilalim ng Memorandum Circular 2026-006 ay pinagbawal po ng DILG ang pagpapaskil ng pangalan, imahe at kulay ng mga opisyal sa proyektong pampubliko. Ayon po kay Lacson, walang puwang ang mga ito sa serbisyong publiko at duda rin siya na may tongpats pati na ang mga nagpo-promote ng billboard. Si Lacson ang nagmumungkahi na dapat po ay may provisyon sa 2026 national budget na bawal ang galawang EPAL sa bigayan ng ayuda at proyekto ng pamahalaan. Balitang Prompty. Nagpatupad naman ng health protocols ang Philippine National Police sa ASEAN meeting para masigurong maiiwasan ang banta ng Nipah virus. Ayon kay PNP Director for Operations Major General Ronnie Francis Cariaga, tuloy lang ang mga scheduled events basta nasusunod ang ibinaba nilang protocols. Nauna nang sinabi po ng Department of Health na wala pang naitatalang kaso sa bansa. Patuloy din nila na isasagawa ang kaukulang hakbang para hindi makapasok ang virus. Nagsimula po ang meeting ng ASEAN noon pang Enero habang sa probinsya ng Cebu, ito isasagawa o nagsagawa ng ASEAN Tourism Forum noon lamang nakaraang linggo. Balitang Prompty. Alas 3:29 na po ng umaga, puntahan na natin si Jocelyn Maque sa Western Visayas. Higit 60 milyong pisong halaga po ng shabu na samsam sa Western Visayas sa buong buwan ng Enero. Ibalita mo yan, go ahead, Jocelyn Maque. Malaking halaga ng iligal na droga ang nakumpiska ng iba't ibang unit ng Police Regional Office 6 sa buong buwan ng Enero. Umaabot sa 60.6 million pesos na halaga ng suspected shabu na may bigat na 8.917 grams at 72,000 pesos na halaga ng marijuana ang nasamsam sa 137 ng mga drug personality. Maliban dito, nagpapatuloy rin ang operasyon ng pulisya laban sa mga wanted persons, kampanya kontra sa loose firearms, illegal gambling, illegal logging, illegal fishing at iba pa. Ayon kay PRO6 Director Brigadier General Josefino Ligan, nagawa ang nasabing accomplishment dahil sa teamwork, disiplina, sakripisyo ng mga pulis sa rehiyon. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, sa iba pa nating mga balita, kusang sumuko sa otoridad at sa tanggapan po ng Criminal Investigation and Detection Unit sa Campo Caringal, si Maribel Suarez Panganiban. Si Maribel Suarez Panganiban po ay isa pa sa mga suspect sa karumal-dumal na pagpatay kay Police Senior Master Sergeant Diane Marie Molenido at sa kanyang 8 taong gulang na anak. Si Maribel Suarez Panganiban din ay kapatid po ng suspect na si Christian Suarez Panganiban na dating pulis. Malaki umano ang partisipasyon ni Maribel Panganiban sa krimen dahil siya ang itinuturong tagalinis ng mga ebidensya na nasa bahay ng mag-asawang suspect na itinuturo ngayon bilang mastermind. Batay sa judicial affidavit ng suspect na si Gil Valdemoro D. Jr., si Maribel Panganiban ang dumagan sa dibdib ng 8 taong gulang na anak po ni Molenido na si John Ismael habang isinusupot ang mukha nito at ang ulo nito hanggang siya ay bawian na ng buhay. Sa ngayon po ay lumalabas na 5 na po ang suspect na hawak ng pulisya, kabilang na ang mag-asawang Pia Katrina Panganiban. Gayon din si Christian Panganiban, ang kapatid nito na si Maribel. Gayon din ho si Gil Valdemoro D. Jr. at si Police Senior Master Sergeant John Molenido. Sa inquest proceeding ay isinama si Police Senior Master Sergeant John Molenido, ang asawa po ng napatay na mag-ina, dahil idinadawit siya ng car agent na si Pia Katrina na umunoy siya ang nag-utos na patayin ang kanyang asawa at anak.
Sa ngayon po hinihintay pa ng QCPD ang binuong Special Investigation Task Group. Kabilang po yung rekomendasyon na ilalabas po para sa inquest fiscal kung matatanggal sa hanay ng mga suspect si Police Senior Master Sergeant Molenido. Sa kaugnay na balita, may natukoy na nga daw ho na motibo ang Philippine National Police sa pagpatay kay Senior Master Sergeant Dayan Marie Molenido at sa kanyang 8 taong gulang na anak na si John Ismael. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., tinatapos lamang ng pulisya ang case build-up at formal na pagtukoy sa mga respondent. Tinayak din niya na ilalantad ng pambansang pulisya ngayon hong araw ang mga detalye kabilang na ang pangalan ng mga suspect at ang motibo talaga sa krimen. Samantala, tumanggi muna ang PNP na kumpirmahin ang mga ulat na iniuugnay sa krimen ang asawa ni Molenido na si Police Senior Master Sergeant John Molenido. Gate po ng PNP, maglalabas sila ng opisyal na pahayag kapag beripikado na ang lahat ng impormasyon. Balitang Promdi. Bitinin muna natin yung storya. Puntahan muna natin ang report naman ni Jimmy Angay-Angay dyan sa Eastern Visayas. Yun daw pong residente ng Leyte at Samar pinayuhan na huwag maging kampante kahit na bumaba na ang kaso ng dengue fever. Ibalita mo yan, RH32 Jimmy Angay-Angay. Hindi dapat maging kampante ang mga residente sa pagbaba ng kaso ng dengue fever sa Eastern Visayas. Ito ang sinabi ni Department of Health Dengue Program Coordinator Leonido Olobia sa isang panayam. Ayon kay Olobia na ang trending noong 2024 mataas ang kaso ng dengue fever sa Eastern Visayas. Taong 2025 medyo bumaba. Posible sa taong 2026 naman ay tumaas. Ayon kay Olobia na base sa trending, ngayong taon ay posibleng tumaas. Pero sa record ng DOH sa Eastern Visayas may 21 na ang tinamaan ng dengue fever, mas mababa ito kumpara sa nakaraang taon na mahigit 300 na kaso. Payo ng DOH sa mga residente na maglilinis sa mga bahay at bakuran at magpapacheck up agad kung makaramdam ng lagnat sa loob ng 2 araw para makaligtas sa naturang sakit. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Samantala sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, napag-alaman po ng Quezon City Police District na scammer o manloloko ang car agent na si Pia Katrina Panganiban na ngayon ay itinuturing na prime suspect sa brutal na pagpatay sa kanyang ninang na pulis at menor de edad na anak. Sa investigasyon, marami na umanong nabiktima si Panganiban kabilang ang isang bagitong pulis na nagoyo umano niyang bumili ng sasakyan sa kanya na sa halagang 300,000 pesos pero bogus naman pala ito. Ito rin po ang nakikitang anggulo ngayon ng pulisya sa posibleng motibo sa pagpatay kay Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Molenido at sa kanyang anak. Dahil wala naman talagang sasakyan na maibibigay si Panganiban sa kanyang ninang. Natuklasan din na noon pang December, nagbigay na daw ho ng paunang bayad na 400,000 pesos ang biktima kay Panganiban. At yung ibinebentang Toyota Innova, ang makukuhang pera ho doon ay pangdagdag lamang sa binibiling sasakyan. Nang gabi ng krimen, nagtalo pa umano si Panganiban at ang kanyang mister na si dating policeman Christian Panganiban na nais lamang iligaw ang anak ng biktima pero mas gusto po ni Pia na patayin ang bata. Batay po yan sa kwento naman ni Valdemoro
na iharap na sa piskalya para sa inquest proceedings ang mag-asawa at ang kasamahan na nahaharap ngayon sa kasong robbery with homicide. Antabayanan pa ho ang susunod na mga kabanata dito ho sa kwentong ito ng pagkamatay ng pulis na si Police Senior Master Sergeant Diane Marie Molenido at ang kanyang anak na 8 taong gulang na si John Ismael. Kawawa naman yung bata, walang kaalam-alam, nadamay pa sa ganito. At ganoon din ho ay malalaman natin kung makakasama din ba sa listahan ho ng mga suspect. In the end, yung kanyang asawa na si Police Senior Master Sergeant John Molenido na itinuturo ho ni Pia Katrina Panganiban na siya daw hong pumatay o siya ho ang nag-utos o mastermind sa pagpatay sa kanyang sariling asawa. Nataliwas ho doon sa sinasabi naman ni Baldemoro. Ano pangalan ni Baldemoro? Yun John Hill Baldemoro. Yan, Hill Baldemoro D. Jr. Na sinasabi nga po nitong si Hill at itinuturo ang talaga daw ho pumatay ayon daw hong mag-asawang Panganiban. Antabayanan mamaya ha, may mga usapan tayo. Sa ating topic for today, babalikan natin. Noong last year, napag-usapan natin to pero babalikan natin. Ano bang mga tips para malaman mo na nagsisinungaling nga ang isang tao? Balikan natin yung mga senyales at magdadagdag tayo ng dagdag na tips tungkol dyan. 3:40 na po ng umaga. Itinanggi naman ng National Bureau of Investigation na sinubukan umanong suhulan ng negosyanteng si Charlie Atong ang ahensya sa gitna po ng patuloy na manhunt laban sa kanya dahil sa kasong ng missing sa Bungeros. Ayon po kay Acting NBI Director Angelito Magno, walang sinuman ang lumapit o nakipag-ugnayan sa NBI hinggil sa anumang tangkang panunuhol ni Ang. Una nang sinabi niyang Napolcom Vice Chairman Rafael Caliniza na tinangka umanong hadlangan ni Ang investigasyon sa pamamagitan ng alok na suhol na idinaan sa isang kaibigan. Dagdag niya, pinaigting po ng ahensya ang paghahanap sa puganting negosyante na itinuturong mastermind niya sa likod ng pagdukot at pagpatay sa mga cockfight aficionados. Sinabi rin ni Magno na nakikipag-ugnayan na ang NBI sa mga otoridad ng Cambodia at Thailand, pati na po sa embahada upang alamin ang katotohanan sa impormasyong nakalabas na nga ng bansa o ng Pilipinas. Itong si Ang. Samantala, ayon po sa Department of Justice, wala pang arrest warrant mula sa San Pablo RTC, ngunit may umiiral ng mga arrest order laban kay Ang mula sa mga korte ng Batangas at Laguna para sa 25 bilang ng kidnapping. Balitang Bromby. Wanted sa kaso na illegal possession of firearms dyan po sa Samar. Natimbog sa operasyon ng pulis. Ibalita mo yan, RH34 Jane Galit Bantayan. Arestado ng Calbayog Police ang isang lalaki na nahaharap sa kasong illegal possession of firearms. Ayon sa report ng PNP Calbayog, itinuturing itong wanted person ng kapulisan sa nasabing lugar sa Calbayog. Nakilala ito sa kanyang alias na si Jose, 39 na taong gulang, isang magsasaka at residente ng Purok 2, Barangay Osmeña, Calbayog City sa Samar. Ang pag-aresto ay naganap kahapon sa Barangay Osmeña, Calbayog sa panguna naman ng kapulisan mula sa Calbayog City sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Dean Verrivita, ang Chief of Police. Ang akusado, ayon pa sa report ng PNP, ay mayroong warrant of arrest dahil sa paglabag nito sa Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Ang warrant ay binaba mula naman sa sala ng Regional Trial Court at Judicial Region Breast 32, Calbayog City sa Samar noong June 9,
2025. Samantala, ang korte naglagak naman ng piyansa na nagkakalaga ng 120,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan na nasabing akusado. Dinala ito sa Calbayog Municipal Police Station para sa tamang disposisyon at gumamit naman ng alternative recording device ang PNP sa ginanap na operasyon at ituturn over rin ang nasabing wanted, ang nasabing naaresto sa korte. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, bad news sa mga motorista, mahigit piso po ang panibagong taas presyo sa diesel at kerosina na ipatutupad ngayong araw. Habang may dagdag din sa halaga naman ng gasolina. Ayon sa Shell, 1 peso and 60 centavos ang dagdag sa bawat litro ng diesel, 1 peso and 10 centavos naman sa kada litro ng kerosina, 80 sentimo naman sa bawat litro ng gasolina. Magkakabisa po ang adjustment mamayang alas 6 ng umaga. Ayon po sa Department of Energy, ang panibagong oil price hike ay epekto po ng kaganapan sa labas ng bansa tulad ng patakaran ng OPEC Plus na pigilan ang pagtaas ng kanilang output. Ito na po ang ika-4 na linggo, sunod-sunod na linggo ng pagsipa ng halaga ng gasolina habang ika-6 naman na linggo sa diesel at kerosene. Balitang Prompty. Samantala, isang motorcycle rider ang nasawi habang 3 ang sugatan sa magkahiwalay na aksidente sa kalsada kaugnay ng Boss Ironman Motorcycle Challenge Mindanao Cup na ginanap po noong weekend. Kinilala po ang nasawi na si Ron Holmes Tamuhan, presidente ng Nabunturan Davao de Oro. Batay po sa investigasyon, nagsimula po ang endurance ride noong Sabado ng gabi sa General Santos City, patungo ng Cagayan de Oro City at sa ilang lalawigan pa ng Mindanao. Kalahok po si Tamuhan sa Mindanao Cup, ngunit na aksidente ito matapos bumangga sa ang kanyang motorsiklo sa isang tricycle sa National Highway sa Kibawi, Bukidnon. Sinugod po sa ospital ang biktima, ngunit idineklarang dead on arrival. Samantala, 2 kalahok din ang nasangkot sa magkahiwalay na aksidente kung saan ang isa ay bumangga sa isang bus sa Pikong Lanao del Sur, habang ang isa naman ay sumalpok sa tricycle sa Datusin Suwat, Maguindanao. Ang Boss Ironman Motorcycle Challenge ay isang long-distance endurance ride na sumusubok po sa tibay, disiplina at road safety ng mga rider at hindi isang speed race. Balitang Prompty. Samantala, balita pa rin mula sa Mindanao, ang Davao Oriental Police Provincial Office, kinilala daw po ang mga natatanging pulis at police stations sa flag raising ceremony. Ibalita mo yan, Jun Soter ng Aksyon Radyo, Davao. Kinilala ng Davao Oriental Police Provincial Office o DOPPO ang mga natatanging pulis at himpilan ng kapulisan sa isinagawang Monday Flag Raising Ceremony kahapon Lunes ng umaga sa harap ng administrasyon na building sa Barangay Dahican, Mati City, Davao Oriental. Pinangunahan ang programa ni Police Lieutenant Colonel Carlito Apilat, Deputy Provincial Director for Administration, sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Richie Bukol, Provincial Director ng DOPPO. Bahagi ng aktibidad ang paggawad ng parangal sa mga personel at police stations na nagpakita ng kahusayan at dedikasyon sa serbisyo. Ginawaran ng medalya ng papuri sina Police Senior Master Sergeant Ervin Kinit at Police Master Sergeant Mercurio Lopez, kapwa miyembro ng 2nd DOP MFC, dahil sa kanilang natatanging pagganap at matagumpay na pagpapatupad ng search warrant na humantong sa pagkakaresto ng 2 individual dahil sa paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Samantala, tumanggap naman ng certificates of recognition ang mga
Police Station na nagtala ng pinakamarami na isagawang simultaneous anti-criminality and law enforcement operations o SACLEO sa loob ng isang linggo. Kabilang sa mga kinilala ang Mati City Police Station, San Isidro Municipal Police Station, Governor Generoso Municipal Police Station at Baganga Municipal Police Station. Ito si June Soterra para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, nadagdagan pa ng 2 ang bilang po ng mga nasawi sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 matapos na ma-recover ang 2 bangkay sa karagatan malapit sa Baluk-Baluk Island sa Basilan. Ayon po sa Philippine Coast Guard, na-recover ang mga labi ng Joint Search and Rescue Team bilang bahagi po ng nagpapatuloy na operasyon sa lugar. Dahil dito umakyat na po sa 42 ang kabuuang bilang ng mga nasawi sa trahedya na nangyari noong January 26. Nananatili naman sa 316 ang bilang po ng mga nakaligtas mula sa lumubog na Roro vessel. Balitang Prompty. Itinanggi naman ni Zamboanga City Mayor Kaimer Olaso na nakikialam siya sa investigasyon ng paglubog ng MV Tricia Kirsten 3. Yan ay matapos lang pagkumpirma niya na ang kanyang asawa ay incorporator ng Allison Shipping Lines. Wala niyang dahilan upang makialam pa siya sa kaso dahil iniwan na niya ang kumpanya mula pa nung siya ay pumasok na sa public service noong 2019. Nanawagan din si Olaso sa Allison Shipping na akuin ang buong pananagutan sa insidente na ikinasawi ng 42 katao batay sa pinakahuling tala. Inimok din po niya ang Philippine Coast Guard, gayon din ang Marina at iba pang ahensya ng pamahalaan na magsagawa ng hiwalay na investigasyon sa insidente na nangyari nitong nakalipas na Enero. Samantala, kinumpirma naman ng Philippine Coast Guard na 2 pang bangkay ang na-recover sa karagatan po ng Basilan, habang nananatili nga po sa 316 ang bilang ng mga survivor. Balitang Prompty. At dyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Prompty. Tayo ho ay dadako na sa pangalawang bahagi ho ng ating programa. Oras natin, 10 minuto bago sumapit ang 4:00 ng umaga. Balitang Prompty. Good morning! Isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon dito sa ating programa. Ito nga po ang Balitang Prompty. Ngayon po ay araw ng Martes, February 3, 2026. Kumusta na po ang lahat ng ating mga kababayan all over the world? Yung ating pong mga Filipino overseas. Kumusta na rin ho kayo? Lalo na sa mga malalamig na lugar. Ingat ho kayo ha. At ganoon din syempre, yung ating mga kababayan, kumusta ba dyan sa may bahagi ho ng Negros? Hindi na ba umuulan na? Isang araw ho'y binaha dyan ha. At meron hong nakalulungkot na balita na may senior citizen, may lola na namatay dahil po sa flash flood. Sanhi po ng pag-ulan dyan sa may bahagi ho ng Negros Oriental. Anyway, so much dun sa mga malalaking balita ngayong araw na ito. Usapang impeachment pa rin ho mamaya sa Kamara, no? So, titingnan ho kung sufficient in substance ang impeachment laban kay PBBM. Mamaya magkakaalaman. May basehan nga ba? Kasi kahapon ho, yung mga ebidensya, yung mga pirma doon sa dokumento, yun ho yung tiningnan. Ngayon ay yung mismong nilalaman na ho. At syempre, sa mga susunod na araw at kabanata, ito naman kay Vice President Sara Duterte.
Bago sa ating pag-uusapan, ito muna pagbati muna ng isang maligayang kaarawan. Happy birthday kay Diana Amor Gatab. Mula po yan kay June Oliveros. Paano nga ba malalaman kung ang isang tao ay nagsisinungaling daw po, Minsan na ho natin itong napag-usapan. Kung saan ay sinasabi nga natin na tingnan sa mata, tingnan sa paggalaw, bakit nga ba? Para review lang sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Paano daw ba humihinga ang isang tao kapag kinakausap mo? Dapat pinag-aaralan mo yan. Ang lalim daw po ng paghinga ay kadalasang iniuugnay sa pagsisinungaling. Sabi daw po, breathing intensifies when someone is lying. Kung hindi ka ganoon kalapit upang marinig o maramdaman ang kanilang paghinga, tingnan mo ang kanilang mga balikat. Aangat ito, tsaka pakinggan mo po ang boses nila. Mas magiging mahina ito. At hindi magiging klaro at putol-putol. Ang mga taong nagsisinungaling ay nakararanas daw po ng hirap na paghinga dahil sa increased heart rate at pagbabago sa pagdaloy po ng kanilang dugo na nagiging sanhi po ng pressure na nararamdaman nila dahil po sa kanilang pagsisinungaling. Stature, yan ang pangalawa. Kailangan mo rin daw pong maging mapagmatyag, obserbahan ang taong kausap. Kung siya po ba ay hindi masyadong gumagalaw kapag inyong kinakausap. Ang tao po sa pangkaraniwan na pag-uusap o sa karaniwan pong kwentuhan, kadalasan po ay gumagalaw at relax. At kung kontrolado ho, masyado at halos lahat po ay ng ginagawa ay may tuturing na isang babala po Kung pagkakontrolado ang kanyang mga galaw, at ang kontrolado daw pong paggalaw, maituturing daw po ito na hindi tama ang kanyang ginagawa. Tingnan niyong mabuti Siya ba ay katulad ng dati o medyo parang nagdadahan-dahan sa kanyang mga paggalaw? Repetitiveness. Ito po ay kadalasang nangyayari kung gusto kang kumbinsihin ng isang tao upang paniwalaan mo ang kanyang punto sa pamamagitan po ng pag-ulit ng kanilang mga sinasabi. Ginagawa po nila ito para mapaniwala na ang kanilang kasinungalingan ay maikukonsidera po ang totoo. Halimbawa nito ay ang kadalasang pagsasabi ng salitang hindi ako, sa pag-aakalang magiging excuse nila ito sa responsibilidad ng kanilang gagawin. Isa rin itong paraan ng mga nagsisinungaling upang makubuo po ng mas detalyadong istorya. Ito ang gusto kong ipunto sa inyo covering his or her mouth. Ang mga tao daw po na nagsisinungaling, kadalasan daw ay nagtatakip po ng kanilang bibig kung hindi nila gustong sagutin o sagutan ng isang tanong o issue. Isa po itong direktang indikasyon na wala silang balak na magsabi po ng totoo. Shuffling their feet. Ang pagpapagalaw daw po ng mga paa ay isang paraan din upang ubusin po ang enerhiya na dulot po ng kaba. Nagpapakita po ito sa mga tao o nagpapakita ito na ang mga tao ay hindi komportable sa sitwasyon na kanila pong kinalalagyan kapag sila po ay nagsisinungaling. Kaya po tuloy-tuloy ang paggalaw ng paa. Nagpapakita rin po ito na gusto nilang umalis sa lugar, bagamat hindi po nila magawa. Kahit naman po walang tao o kahit po ang tao ay walang history po ng speech difficulties, tingnan nyo rin daw po ang kanila pong pagsasalita. Ang mga tao daw po na nagsisinungaling ay may difficulty sa pagsasalita. Yan po ay nangyayari kapag sila po ay nakararamdam ng pressure
Dahil po ito sa nervous system ng katawan na nagde-decrease ng daloy po ng saliva o laway sa mga oras ng stress na nagiging dahilan po ng pagkatuyo ng mucous membrane ng bibig. Yung infrequent blinking, ang hindi po pagsasabi ng totoo ay nag-i-involve daw po ng hindi masyadong eye contact. Subalit taliwas po sa paniniwala o sa pinaniniwalaan ng mga nagsisinungaling daw po ay susubukan pong manipulahin ang taong kausap gamit po ang extended eye contact. Sa paglalahad po ng katotohanan ng normal na tao ay tumitingin din naman talaga sa ibang mga bagay o sa kanya pong kapaligiran. Pero kapag po iyan ay talagang kita nyo na tumititig sa inyo, na sobra-sobra na nakakailang na, baka hindi naman talaga siya nagsasabi ng totoo at sa halip, pinaniniwala lamang niya kayo. Lalo na alam niya na kapag ang pagsasabi daw po ng totoo ay mas convincing kapag naka-direct contact ang mata. O may eye contact. Ika nga ha? Ini-intimidate lang kayo. Kaya wag nung masyadong maniniwala na kapag po direkta po ang eye contact sa inyo ay ibig sabihin niya na totoo na ang sinasabi. Minsan po'y nakakalito yan, ha? Ayun na. Actually, maraming magsasabi niya na. Sa February 14, di ba, Billy? Marami ang titingnan ka mata sa mata at sasabihin sa iyong mahal kita. Yun. Huwag masyadong maniwala kapag ka direct eye contact ang ginawa at masyadong matagal. Yung titig na titig sa'yo. Baka hindi na totoo yung sinasabi, ha? Anyway, isang magandang umaga po ang ating pagbati kay Jojo T. Ganon din po kay Alberto Perez. Magandang umaga kay Bentong. Ang mga nagsisinungaling pag nag-i-interview, I will not answer that question, no comment. Pinopolitika lang daw sila. O yun. First, Navarro Galindez, isang magandang umaga. Ganon din kay Ramon Lagman. Wala dyan sa Tondo, Maynila. Renato Abad, isang magandang umaga. Virgilio Sakdalan, kahit lie detector nasisira sa pusakal na sinungaling. Oo, mahirap din ko minsan, ano? Floriano Pecato, kung good morning po, ngayon lang ako ulit nakapanood. Okay lang po yan, naka-vacation po kasi ako. Mabuhay po kayo. Binabati rin po natin isang magandang umaga, Juanito Villanueva. Mortel Ireneo, ang tao po na sinungaling walang malinaw na deklarasyon. Ano daw? Happy birthday today kay Alicia de la Cruz ng Bacoor, Cavite. From Juanito and Rosario Villanueva ng Bayanan, Muntinlupa City. Isang magandang umaga at happy birthday din kay Rogelio Banyag. Ang dami naman nagdiriwang ng kaarawan ngayon, ha? Happy birthday Rogelio Banyaga Jr., Salve de la Verges at Larry Bernardino. Julie Paglinawan ng Ibaan, Batangas, happy birthday din daw. Ayan, nautol daw po at hindi mapakali. Ani Reyes, isang magandang umaga. Kay Feli B. Babe at kay Alberto Bugawan Anyasco. Sa mga hindi ko po nabati, Filemon Mamuwad, isang magandang umaga. Evan Lang, good morning. Sa mga hindi ko po nabati, nako, pasensya na po. Oras na para magpaalam. Ito po ang Balitang Promdit. Maraming salamat sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Susunod na si Kong Angel Palmones at ang Magandang Umaga, Pilipinas. Oras po natin, 1 minuto na makalipas ang 4:00. Ito